morning. So today is January 15. So third day namin dito sa may Bohol. Grabe, third day pa lang namin pero parang ang tagal-tagal ko na dito. Hindi kasi ako talaga sanay nang nawawala sa bahay ko ng sobrang tagal. So ngayon ay free time namin, no? So bibisita kami doon sa mga kamag-anak ng wife ko dito sa may Bohol kasi parang ngayon lang rin naman siya nakapunta ng Bohol. So ngayon lang rin namin sila bibisitahin, no? So tingnan natin kasi may kipesta rin kami sa kanila. So let's go! So hello guys, so bago tayo magpunta ng pupuntahan talaga natin, no? So dito, dapat dito yung first day namin kaso inuna na muna to. So ito yung Baclayan Church, ito rin yung oldest church dito sa may Bohol. So ito yung pinaka-itsura niya. Practice. So ito siya, tinayo pala siya 1595. Dumating dito si Magellan ay 1521. So ito yung isa sa mga pinakauna. siya natayo. Ang unang simbahan na yari sa kahoy ay parangal sa Birheng Immaculada Conception. Tagal na nito. Siguro yung patron nila. Ito yung mga naging matawag dito founders. Yan yung mga unang mga Spanish priest, tas dito mga Filipino priest na. Grabe, nakakatuwa. Sobrang lumang establishment. Ito yung nagdudugtong sa nakaraan at syempre sa kasalukuyan. So bago tayo yan, dito na tayo sa labas. Pero itong tagal na nito, 15... Hindi, yung mga bato, pagkakagawa ng bato, parang sa iba. Mga 1595 pa to. So, 1521 dumating si Magellan, di ba? So, parang almost 70 years lang tinayo na to. Mula nung dumating yung si Magellan dito sa Pilipinas. Yun, nakita nyo naman ang luluma na ng mga bahay dito. Or ewan ko kung ano tawag sa ganito. So guys, mayroong museum dito, tapos may entrance fee siya na 100 pesos. So tingnan natin guys kung ano yung nasa loob ng museum na to. Kasi sabi ng tito ko na taga Bohol, maganda raw dito. So let's go.
So located lang siya guys dito sa may right side ng simbahan. "8:30 pa eh. Kaso sayang, masyado kami maaga. So ang schedule nila is 8:30 in the morning to 11:30. Sa afternoon 1:30 hanggang 4:30. So sayang. Hindi pala tayo makakapasok. Nilagyan ko. Sayang naman, nilagyan ko pa na intro. Hindi pala tayo makakapasok, no? So next time na lang kasi kailangan pa namin pumunta ng pangalan nun? May ibon. Basta yun. Kailangan namin pumunta nun. Gindolman. Lagi ko nakakalimutan yung pangalan ng lugar nila. Yan, so ito na lang muna yung gilid. Mga ibon po, parang nasa ibang bansa. Yan. Sili parang So yan ang view dito sa may gilid ng simbahan. Ilang beses na na-renovate. damage pala ng lindol. Okay, so tinambaan to ng lindol raw. Then na-damage din. And i-renovate na lang. Kaya pala yung iba parang medyo bago na. Kung na-renovate siya, as is pa rin ang itsura ang ginawa. Kasi ito yung Pinalo ang itsura. mga ibang bato bago na eh. Ano? Ganda nito. Oh. Ganda. So balik tayo sa ating van. So dito guys sa may tawid ng church, meron dito para silang baywalk, no? So may baywalk rin ang Bohol. Ito yung tsura niya. Wow! Amoy fresh fish. So guys, andito na kami sa Gindolman. So napakaganda pala dito. Pasyalan pala to. Grabe, parang Batanes yata ang itsura. Parang nasa ibang bansa. Hindi ko ma-explain. Kasi first time ko nakakita ng ganito na puro hills. Pero color green. Tingnan nyo. Ganda. May kaupo. Parang nasa tayo nasa Sa Batanes. Batanes. Ang style. Pwede natin. Ito ang tuya. Yan.
Here. Ayun, oh. Lalo na yung sa ano, Alicia Paronamic. Ang maganda doon. Hello guys, so nandito na tayo sa may Gindulman, no? So hindi ko na-expect na ganito yung view dito kasi akala ko sobrang ganda doon sa may Bohol, no? Pero guys, parang mas maganda pa dito. Dapat pala dito na lang kami nag-tour kasi parang 2-in-1 dito, parang nasa ibang bansa. Tingnan nyo, oh. Ito yung nakikita natin sa ibang bansa, oh. Sa may New Zealand, sa lahat ng land, no? Tapos sa Batanes, ito yung nakikita natin, yung malawak na lupain, tapos may mga baka. Ganda dito, ayun, no? Yung maraming mga bulubundukin. Tara, ayun guys, oh, niyayaya tayo doon. Tingnan natin, baka mas maganda yung view doon. Hindi ko makikita yung mga nilalakaran ko habang nagbe-video. Yan, so guys, bababa na kami nitong hills. So sobrang ganda talaga dito, grabe. Sobrang recommended tong lugar na to. Akala ko napuntahan ko na ang magagandang lugar sa Pilipinas. Pero guys, pag di ka pa nakapunta dito sa may Gindulman, hindi pa for sure. Napakaganda dito. Pakita ko lang ulit sa inyo. Grabe. Nakikita ko lang to sa New Zealand, sa Batanes, ayun na, may mga pakalat-kalat na mga baka. Yan, so na-reach na namin aming destination sa mga mag-anak na aking wife. So grabe to, itong bahay na to. You know, nasalanta kasi sila ng bagyo kaya to warat-warat talaga.
lang eh. Nauna na si Ate Julie na nakita ko sa Facebook. Ay, pa si Meme. Hello guys, so sana naririnig nyo ako. So nandito kami ngayon kala Lola Ingkit. Yun nga, nakakatawa kasi pesta dito, Sinoog Festival. Hindi siya Sinulog Sinoog Festival. So yung simbahan katabi lang nila pati yung plaza. So yun yung plaza. Tapos sa left side niya is yung pinaka-church nila. So nakakatawa dito guys, no, kasi ang main priority raw talaga dito ng handaan is fiesta. Sa Pasko raw hindi sila masyado naghahanda, fiesta talaga. Ganyan naman talaga pag sa probinsya eh. Kasi syempre sa probinsya merong mga anihan. So ang fiesta isa sa mga pagpapasalamat sa patron tuwing sila yumaani. So start round nito is 1 PM, so 12:40 na, 10 minutes, 20 minutes na lang. 20 minutes na lang, mag-start na sila, 1 PM na. So let's go, punta tayo sa loob ng simbahan. Oh, may lechon. Anak niya, Tini. Kamulit na pangalan. May lechon rin dito. Ay, naku, makilos eh. May puno ang kasama. Baby! Nako, another dead pig oh. Baby dyan. Mas wala ka. Grabe. Lahat ng bahay dito may lechon ah. Kaya lang? Sige ba, sige ba. Oo, lagi ako sama si mama. Kasi inikwento ko sa akin nilito. Ako may nung ko kamamahan kay mo mutoy mo. Sila may tigil dito sa sapon. Saka Dili may sa una pa nitong panahon ko. Hindi ko nakapagsulo pa siya. Wala ano. Michelle, yung inaanak ko. Si Ju. Michelle, kayo lang ba, boy? Kumain na kayo.
Ako, 4 years na naka-dialysis. Ano, doon sa doktor. 4 years. Sabi ko pwede siya, ipa-kuha kita ng palo ng confession. Ibang klase ng Kasi sa'yo lang mag-isip lang. Communion, walang confession naman. Kasi 65% ang cause ng sickness is yung sin. walang sickness ng dati meron. 65% yan. Yun ang cause. Hindi, sabihin niya lang kung ano. Jo. Kapatid ng ate ko yan. Panganay. Anak. Anak po, anak. Sino man yan? Sino man yan? O, sama kayo. Sino yan? Tapos na nagpunta na. Dito. Magaling na kayo. Oo. Tayo, balik ka. Pamalitan naman. Ano tayo, balitan. Tapos na kayo? Sakay kayo. Kasi ako eh, mga kaibigan na lang. Ayun ma. Pinsan ko po. Ano? Pinsan. Magpinsan na kayo. Nasa ito, Barcelona. Yung nanay ko, tsaka siya mo. Minsan, ano. O kasi nag-tour sila. Kailan? Mag-bless po. 13 sila kami dumating. Sa kapatid ko ni Tito ko. Kapatid. Oo. So nandito kami ngayon sa tita namin, no? So from Manila sila doon sa may Baysa. So lumipat sila ng Bohol. Kasi ito yung bahay nila. Kasi yung bahay nila sa Baysa, second floor. Tapos bahay nila sa Bohol, second floor rin. Ito. Ayan, very nice. So akit tayo sa loob. Yeah. Nak, let's go up. Ah, ang ganda dito ah. Hello. This is our house. Ito on. Cute naman ang bahay nyo. Sarap. Di ba nasa second floor pa rin? Oo nga eh. Talagang gusto nyo para di kayo masyado mamahay. Second floor pa rin ah. Cute ng bahay. Sarap naman. Hindi ko na kayo alukin. Alam ko, busog na kayo. Ay, nag-lunch. Hindi ka mamalita. Cute ng bahay. Ganito lang to. Saan po nang gagaling kuryente nyo dito? Hindi, I mean, ano saan kayo nagsasaksak? May saksak, may ano kayo? Kuryente, ano lang Tawid pa ng bakod na konti. Kay Tito Onan po. May highway na ako, hanggang doon sa may highway. Ano pa rin ang highway? Dapat pala kay Kao, bilhin na ninyo kabila din. Ito, wala dito hanggang doon. Right of way na. Mga daanan po. Liter po yun. Ito, Ayan yung muhon. yung muhon ni ano, sa kaakong dami. Yung mga muhon na yan eh. Yan, basta somewhere. Tapos susunod ko, okay. Ito. Malawang pala kay Kao, no? Anong pwesto nyo? Susunod, ano pa eh, sa
Aray ko. Okay. Saan? Pagano'n kasi. Kung paano yan. Ito yung muhon. Tapos kay Cedric. Ay! Yeah, baka may ano dyan, cobra. Kay Cedric po. Oo, kay Cedric. Alam ganyan din eh. Ewan mo kay Cedric. Tignan mo ba pa to, di ba? Paano pag ipapaklear niyo po, masasayang mga puno? Tapos, hanggang dito. Papa Bear. Kay Cedric hanggang dito. Sino nagpalaki ng muna yan? Sila pong magkakapatid. Pinasukat sila talaga. Tapos ito. Lobat na. Mama Bear, I said the beach. Wey. Pinakita yung mga lupa-lupa. I said the beach. Beach. Sand is a beach. Ah po. Sand. Ay, you know, may beach. Eh di lagi ka nagsiswimming po. Before, but now no more. Siyempre, nakakasawa. Nakakasama rin pala. Nauna lang. Ulit Wow, nakakasawa. beach! Pagdating ng panahon, beach. Beach na naman. Tapos dito to, ayaw Ay na maligo. Bakit? Umay na siguro. Sa ano doon, last na to? Hello guys, so after namin bisitahin yung mga kamag-anak, no, so dumiretso ulit kami sa isa pang wala naman sa aming destination or sa aming itinerary, which is yung Mirrors of the World. So tingnan natin kung totoo bang maganda yung loob niya. Kaso medyo gidabi na tayo ng dating. Sabi ni iba maganda raw kapag gabi, sabi ni iba maganda naman raw kapag umaga. So bayad muna tayo ng entrance fee. So guys, pag pumasok kayo dito, baka magulat kayo, dalawa yung babayaran nyo. Isa environmental fee, 20 pesos each ang bawat isang tao. Tapos dito ba, meron pa tayong bayad sa main entrance. So 120 raw o 150 ang isa. So tingnan natin. So tayo. Kaya pala Mirrors of the World kasi maraming Mirrors of the World. Okay, kaso medyo gabi na. Dito muna tayo, ma'am.
yun na guys, ang aming final tour dito sa may Mirrors of the World. So ang ganda dito pag gabi. Wala sa umaga, no? Yun nga, kasi mas trip ko talaga yung ganito, yung maraming ilaw. So nice, nakakatuwa kasi kahit pa paano nabisita namin different parts of the world in just 1 hour. Nice one, Bol. Yan, so buti naman nakapag Sharon Cuneta kami kanina. Kaya ito, hindi kami nakagastos ngayon ng pagkain. Grabe, dami namin take out. Oh. Good for 2 days. Ayos, thank you po sa mga sponsor doon sa Gindulman. Bukod sa maganda na yung view, sa sarap ng pagkain nyo. This that she ocean. She monster. Thank you. May pagkain na kami. Okay na. Yan. Hello guys, so today is January 16. So 4th day namin dito sa may Bohol. So ito yung tour namin na pinaka-last sana, pero kasi bukas pupunta na sana kami ng airport, pero nagpabook pa kami ng isa pang itinerary, which is yung whale shark, no? Ngayon pupunta kami sa Bohol Bee Farm, tapos sa Hinagdanan Cave, tapos sa isang simbahan, nakalimutan yung pangalan niya eh. Tapos babalik kami guys sa may Chocolate Hills, kasi nung first day kasi namin na nagpunta ng Chocolate Hills eh, sobrang foggy, so sayang naman yung tour namin dito sa Bohol, kasi yun nga yung pinupuntahan dito yung Chocolate Hills, na hindi namin nakita yung Chocolate Hills nung first day nga, no, kasi naging sobrang mafog talaga siya, kaya wala kaming pictorial doon. Kaya ngayon babalik kami doon, so kailangan namin ulit magbayad ng additional na 2,000 pesos para makabalik kami sa may Chocolate Hills. So yun lang, alis na tayo, so let's go. Yan, so hello ulit guys. So sobrang saya ko kasi nakabalik ulit kami dito sa may Chocolate Hills, kahit na nagbayad ulit kami ng 2,000 pesos. Kasi nung pumunta nga kami ng first day, sobrang foggy. Tapos ngayon wala na yung fog, no. So tip, kapag pupunta kayo dito, ay request nyo na hapon na pumunta dito. Or hindi naman pala hapon, tanghali pumunta dito para wala yung mga fog. So ito yung Chocolate Hills. Ito yung pitsura nila. Saan dito sila? Yan. Yan, so magtataka kayo bakit tinawag siyang Chocolate Hills. Hindi naman siya color chocolate. So kapag summer raw guys, nagiging color chocolate sila kasi namamatay yung mga damo. Pero ngayon kasi maulan, kaya mga damo nabubuhay, kaya yan, tumpok-tumpok sila na color green. Yan, tingin tayo sa kabila. So ito naman yung kabilang side. So yan, sobrang dami nila. Lagpas 1,000 raw yung mga hills na kasama dito. Ganda. So ulitin natin, umakit ulit tayo doon pataas para masulit natin yung pagpunta dito. Let's go. So video na lang pagdating sa taas kasi na-video ko na to nung first day. Tara. Yeah, so guys, so akit tayo dito. Ang steps raw dito is lagpas 100. So sobrang dami. 200? Ang grotto sa Baguio. Ano, 200? 200 ba? Kala ko 100 lang. 200? Maghawak ka? Baka So madapa ka. 200, tapos bumaba tayo, 200 ulit. Eh times 2 ginawa natin, so 800 steps. 800.
Tanungin mo na lang si Bajuju. Nasiraan kami. Hi Nat. Palubog kami doon sa sobrang lalim na putik. Yan, namatayan kami ng makina. Oh. Bye guys. Namatay yung ATV namin, no? Nalubog doon sa may baha. Ang hirap maglakad talaga sa putik. Buti sila umahon, no? Yan, so guys, yan, hinihintay namin yung kapalit nung sakyan namin, yung buggy. Yan. So, dati ko to nakikita sa may Generals. Kung alam yung game na Generals nung 2000, gano'n, no? So, nakakita ko ng mga buggy doon sa mga GLA. So, nandito tayo sa gitna ng kakahuyan. Yun, may hills doon. Hi Nat, you happy? Hi. Or not? I'm happy. Ah, Bear, you happy? Yan, putik na yung mga malabs ko. Yan, so pag pupunta kayo sa Chocolate Hills, make sure na naka-short lang kayo. Kasi pag na-tripan yung biglang mag-buggy, kaya yung mangyari, mapuputilan yung pantalon nyo. Pag umulan lang naman. Pero ayos lang yan, enjoy lang natin. So yun guys, so natapos na ang aming ATV tour. Oh, grabe yun, grabe experience yan, sobrang ganda. Tuwan-tuwa yung anak ko kasi para raw siya nakasakay ng monster truck. So pag nagpunta ka ng Chocolate Hills, make sure na mag-avail ka rin nung kanilang ATV tour. Kasi, oh, grabe. Once in a lifetime experience lang yun, no? Yung may experience yun na yun. So ang rate nila is 1-1 pag isang tao, pero yung sinakyan namin kanina is buggy. Tawag nila doon, no? So 2 tao, kung may anak ka, pwede mo naman siyang kandungin. So 3 kami, 2 yung binayaran namin. Ayos. So next stop natin sa day 5 tour natin, kaya muna tayo ng pagkain, no? Kasi tanghalian na. Dapat kanina pa pero nandoon pa rin kami sa may Chocolate Hills. So ngayon pala kami magtatanghalian, 5 PM na. So dito tayo, La Casa de Beatriz Bed and Breakfast. Okay, tara, pasok tayo sa loob.
serve na lang nila. Okay. Ano ba yung serve nilang pagkain mo? Baka mamaya allergic kami dun eh. Yun, may swimming pool dito. Ganda. Very nice. Para ka nasa ibang bansa eh. Want to go swimming? Doon ka na ko, doon ka. What is swimming for? Yan, so yung pagkain dito ay kasama na sa itinerary namin or kasama na sa tour namin, no? So free na siya. In short, parang gano'n, no? So yun, tingnan natin kung ano i-serve sa amin. Hindi ko rin kasi alam ko. Wala rin kasi yung idea no, kung ano i-serve sa amin. So tingnan lang natin. Yan, so next destination namin after ng ATV sa may Chocolate Hills sa may Bohol. Dito kami sa may Hinagdanan Cave and Bat Resort yun. So nabasa ko lang doon. So ito yung cave adventure namin na sumunod kasi yung last namin na cave adventure is dun pa sa may Palawan, no? So sobrang tagal na. So ito ulit yung sumunod na cave adventure. Pwede raw tayong maligo sa loob. So kasama yung anak ko, yung iba ay nila maligo. So basta ako, lahat ng pwedeng gawin, gagawin ko dito. So let's go! So may problema, alas 4 lang raw yung swimming. So hindi na kayo makapag-swimming. Sayang naman. Mga bear kasi nananalangin hindi makapag-swimming. Yung tuloy di na tuloy. Ting! Lakas talaga ng power si Mama Bear. Let's go. Kaya siguro hinagdanan tawag dito kasi may hagdan. Oh, may iba pang pababa. O sige na, go! Ako sa'yo, ikaw ay akin. Dito mo patagilid pagbabaw. Kanami. Ayan o, pababa siya. Ikaw ba tita, kung hindi mo kaya, huwag ka na mag-ano ha? Mamaya madulas. Mama, diyan ka na sa taas. Dito na lang ako. Kasi yung paa mo eh. May peso ka to kasi paa mo masakit. Ay, sorry. Ginabi, baba na, baba. Yan, balik ulit. Patagilid pa ma, ganun ma. Technical problem. Ang apak ko dito sa gitna. Huwag sa may dulo para sa ano, welcome Oh, sa Invernal ma'am. Madilim, brand out. Romantic dito sa loob, sir. May candle date. Nanti ko, magiging interview. Horror pa, horror. Horror. Nak, it's a horror house. This is a horror house. Horror boat. Okay, just be careful. The guy might transfer to Julia. So ilan kayo? Okay, so palitan natin. Can I borrow your CCTV, ma'am? So doon kayo sa gitna ng hagdan po. Harap kayo lang dito. Doon natin, baba mo natin. Pwesto, hindi na yan sasabihin Invernal Cave na cave yan. Okay. Ako muna, ma'am, ha? So ako muna hahawak ng phone niyo, ma'am, para every spot ma-picture. Pag may nakita kayong mga lumilipad po, ma'am, huwag matakot kasi mga ibon na po yan. Walang bats dito, ma'am. No, bakit? Yung bats Boring. namin ang absent po. Nag-file ng leave kasi nagpa-vaccine pa. So, maliit lang pala siya. Ganda oh. Diskubrihan lang po yun late mga 80s na po kasi may malaking puno po na natumba. Pagkatanggal nila ng ugat, nakita nila yung butas na. Pinasok nila, akala nila ibang kuweba, pero pagpasok, konektado pala dito. Kaya doon na lang yung ginawang entrance kasi mas safe po siya. Yung original, yung dalawang butas doon sa. Ayun. Paano bumababa dyan? Hagdan na kawayan siya. Ah, okay, okay. Yung cave tinawag na hinagdanan. Oh. Bali yung butas na yan, nadiskubrihan yan, 16th century pa po. Bali ang nakadiskubre is yung dating may-ari ng lupa.
Kasi naglilinis po siya ng area sa taas para gawin niya sanang farm. Habang naglilinis, may malaking puno dyan na patay. Tinanggal nila or binunan nila. Pagkabunot, nakita nila yung butas. Then para malaman po ng may-ari kung gaano kalalim or ano yung nasa loob, naghulog sila ng bato. Then na-surprise po sila kasi tubig yung mag-splash. Kaya gumawa sila ng improvise na nagdala ko. Yun, nagdanan po. And then nung pagka-discovery naman nito, bali yung tubig, ginawa po siyang balon or dito sila kumukuha ng source of drinking, pangluto, saka pang then ngayon, bawal na pong inumin kasi marami nang swimming. 3-in-1 na yung tubig. May halo na yung Dili ka silpi sa tao, kaya ano po yan? Brackish water, konektado po yan sa dagat, tapos may bukal po siya banda doon. May bukal po siya doon ang gagaling, tapos butas diretso sa dagat. So, pag nag-high tide yung dagat, nag-high tide din yung tubig dito. Aabot siya ng 11 to 15 feet pag nag-high tide. Ngayon po, high tide, pa-high tide pa po siya, siguro nasa 11 to 12 feet siya po yan. Oh, ganun kalalim Yes yan. po, malalim talaga yan, sir. Talaga. Hindi pala tayo pwede mag-swimming dyan na. Lalim pala yan eh. Tapos, pag nag-swimming kayo dito, sir, medyo mabigat yung katawan nyo dito. Mabilis na kayong lulubog kasi may halo siyang fresh water. Ah, okay. Okay lang sana kung alat lahat kasi lulubog. Ah, ganun pala Pero sa yun. ano lang, sir, totoo lang, dito lang kami talagang natutong ng mga yun. Tinatapon lang kami dyan sa gitna. Pero teka, nakapilit ka sa ano? Okay, next. Bukas o mga meron sa loob. Saan po? Dito po? Dito po ba? Diyan lang po, tayo kayo dito, banda ka. So brownout dito, may ilaw raw talaga dito eh, no? Kaya may mga kandila. Kasi madilim dito eh. Arnak, you happy? Si Aki, oh wow. Yun nga, oh, sobrang lalim nga anak, oh. Sobrang lalim nga, oh, yun, oh. Nakikita ko yung ilalim. Oo nga eh. Perfect na, sir. Tingnan yung kuha natin ako. Ganito siya. Pahanapang series. Next model. Villar family. Ay, sila na ako. Okay, sige. Yun, doon raw dati guys sila bumababa. Yan, yung dalawang butas na yan. Tapos mayroon dati ditong hagdan. So ngayon doon na sa may pinasukan natin kanina para mas madali. Okay, ito na lang po. Ito na lang po official nating camera. Yan, 3, 2, 1, and smile. Okay, Mr. Villar, ganito yung kamay. Si Miss Cynthia, ganito din yung kamay. Ano dinadala ni Makita? Okay. Next model, next model. Okay. At tika muna, mama. Oh, sige, sige. Diretso kayo, ma'am. So ito yung mga bato nila. Yan, dudulas. Mercy on your pedicure. Ganda naman dito sa cave na to. Grabe no, imagine nyo mayroong kapihan dito sa loob. Saya. Oh, bago pa. Where came from yesterday's dream? Okay, 3, 2, 1, and dalawang kamay ganito. Okay, ganito dalawang kamay. Tapos, a little bit look up. Ayan, look up konti. Ayan, 3, 2, 1, and... So yun guys, yung hinagtaan ng cave. So nakakuha dito. Kasi nung sa may Puerto Princesa kami dati, eh nagbangka kami. This time hindi kami nagbangka, so naglakad lang kami. So first time ko maglakad sa loob ng cave. Ganda, ganda. Sobrang ganda ng Pilipinas guys, no? Maganda, libutin muna natin lahat to bago tayo mga ibang bansa. Very nice, very nice. Okay, sir, excuse mo na sir ha. Lalabas mo na. 1, 2, and 3.
Maganda sana naman kung may ilaw ka sobrang okay. Ano nga, wala ilaw eh, para talagang literal na kuweba eh. 2 and 1. Okay, so ito yung kuha nila, mama. Ang ganda. Ang ganda naman. Nice. Si Lolo pa na. Si Lolo to naman. Oh, yung Okay, let's go out. So meron silang improvised na mga salbabida no, sakaling gusto niyo mag-swimming. Kasi ang tubig raw dito pagka high tide is umaabot ng 11 to 15 feet. So ito medyo pa high tide na raw to kaya ganyan, malalim yan. Sobrang linaw ng tubig kaya hindi masyadong halata. Yan, pero grabe yan. Yan, so exit na tayo guys. Let's go! Sige, dandahan lang. May-ari nitong kuweba na to. Ngayon po, barangay yung nagmamanage po. Kasi yung dating may-ari, bali, dinonate niya ito sa barangay. Oh, pwede pala yun. Barangay na yung nagmamanage hanggang ngayon, sir. Pwede pala yun, pag-aari mo yung kuweba. Dati, sir, private property yung lupa niya po yung sa taas. Oo nga no. Hop, nak, mamaya na. Kumaon na. Did you see the bat? Birds lang yan, sir. Did you see the bird? Swallow birds. Don't open your mouth. Para di maswallow ang birds. Sige. Yun, so hello ulit. So second to the final destination namin. Medyo ginabi na kami. So sana mayroon pa tayong makita. Kasi madilim na. Alam nyo na, pag madilim, mahirap makakita ang camera. So nandito tayo guys ngayon sa yan, Bohol Bee Farm. So tingnan natin yung loob. So first time ko lang rin makakita ng ganito, ng bee farm. Ano nak? So excited to see bees? I don't see Ayun o, so yun, ice cream. So pwede na pumasok? Okay na? Okay. Pwede naman si Tuko. Tuko, nak, may tuko dito. Okay, so yan. Sabi ko sa inyo, medyo gabi na eh. Tuko! Pero sa labas yan, dami nilang birds. Okay, so dito tayo. So medyo gabi na talaga. May ice cream po. Wala na sila. Reception area. Okay, so hotel rin pala to. Ito na ko, maraming pagkain dun, oh. The Buzz Shop. Tanongin mo dun kung saan tayo pupunta. Nak, you happy or not? Ito yung mga souvenir shop sa kabilihan ng mga pagkain. Dito meron nakalagay na Cafe Bee. Okay, so siguro dito yung bee farm. Nakalagay kasi welcome. Tapos doon banda merong ice cream parlor. Yun, doon. The Buzz Ice Cream of Bohol. Nak, you like ice cream? Okay. Ha? Okay. Okay. How about the dragon fruit? How about dragon fruit on Earth? Dragon fruit flavor? Like it? Okay, I like
Magkano dyan, te? 80 per scoop, sir. Ha? 80 per scoop. 80 per scoop. Meron kayo watermelon? Meron po, sir. You like watermelon ice cream? Opo. Sige, isang watermelon. Melon lang, sir. Hindi, watermelon. Melon lang po. Nak, melon lang raw eh. How about mango? You like mango? Oh, dragon fruit? You like dragon fruit? Okay. Okay, sige, dragon fruit. Dragon fruit raw, te. So, itong rice lang flavor. Avocado, dragon fruit, durian, mango, mangga, mango, pandan, spicy ginger, guayaba, not available. Okay, chocolate. Nako. Here's your dragon fruit. Okay. Walang B talaga dito. Wala mo B dito. Akala ko may... akala ko may B talaga eh. So, ano meron dito? Bayaran mo yun, no? Ano yung wallet mo, Han? Akala ko may B. Yung parang susot ka ng ano, susot ka ng parang takip. Tapos, hindi pala. May garden din na may B. Sa umaga, sir, kailangan yung mag-appeal ng tour. Okay. So, ano meron dito? Ano mag-avail ng tour? Hindi siya part ng tour natin? Hindi ko sure eh. Bili mo nga ako halay, no, yung buko. Yung buko daw. Isang scoop. Buko. Wala. Ba't sila bumaba doon? No? Baka guest talaga sila dito. So yun guys, medyo mali ang intindi ko dito sa bee farm na to. Akala ko yung bee, yung magsusot ka ng, alam niyo yun, yung parang armor, tapos nakakasusugod sa mga bee, hindi pala ganoon. So parang, ganyan siya, parang cafe, tapos meron siyang hotel, restaurant, coffee, ice cream shop, etc. So ganun lang pala siya, no? So hindi pala yung bee talaga. So yun lang, pinakita ko na rin naman sa inyo kanina, no? So, halis na tayo dito. So hello guys, 4th day, so final destination natin dito sa may Panglao Church. Akala ko yung church na nandun yung pinaka-church kasi ang payat niya. Pader lang pala yun. So sabi ng wife ko, para kaming nasa ibang bansa. Ang ganda dito. So yan, mayroong mga pine tree dito. Ayan o, dalawa. Mas marami ring ilaw, no? So ginabi na talaga kami, sumobrang gabi na. So ito yung church. Sige. Yan. Okay, so picture muna kami. So ito mukhang pinaglipasan ng Pasko. Yan, so meron silang gondola. Ano po gondola tawag sa ganyan? Picture here na. Here? Want to picture here? Dito raw, picture raw si Juju dito. Oh. May tower doon. Okay, yun. Nagustuhan na anak ko yung gondola. Picture ko muna siya. Halos wala nang makita. View sa gilid. Yan, tapos dun sa may banda doon, meron siyang bell tower. Pag umakyat ka raw sa may tuktok ng bell tower na yon, which is hindi na tayo makakakit ngayon kasi gabi na, makikita mo raw yung Virgin Island, which is yung pinuntahan namin noong nakaraan, yung walang katao-tao, tapos merong malaking sandbar. Very nice, ganda. Gusto ko talaga yung mga lumang lugar. Hi, Nak. What's happening? You so happy?
Happy. Okay, I love you. Apo. Yan, so guys, so dyan na natapos yung ating 4th day ng tour, no? So tomorrow, yung last day namin, so whale shark watching, and then syempre uwi na tayo papunta ng the printing shop. So let's go, uwi na tayo kasi pagod na kami. Hello guys, so today is January 17, no? So last day na namin dito sa may Bohol. Pero bago kami umuwi, nagdagdag kami ng isang itinerary kasi nandito na rin naman kami, no? Lahat na kunin namin. So ang gagawin natin ngayon is whale shark watching. So sigurado yan, no? Lahat pangarap to na makakita ng whale shark sa personal at maka-swimming sila, no? So ngayon tutuparin namin yung pangarap namin na to. At tingnan natin guys, no, kung nakakatakot ba talaga, kasi sabi nila nakakatakot yung wife ko, yung kasama ko, yung mga iba namin kasama ayaw nila kasi natatakot raw sila. So dalawa lang kami ng wife ko. Pero yung wife ko parang ayaw niya rin mag swimming, no, lumusong sa may tubig. Pero ako talagang lahat talaga gagawin ko, no, kasi you only live once. So tara, let's go. Yan, so guys, so grabe ang layo ng binyahin namin. Hindi ko alam kung ilang kilometro. Pero nandito kami guys ngayon sa Maylila, Bohol. So nandito raw yung mga whale shark, no? So yun, dito kami nakapark sa may gilid ng kalsada, tapos doon kami pupunta. So let's go. Excited na talaga ako. Yan, so nandito na kami guys sa may guidelines ng whale shark. Okay, so yung asawa ko, ano, dadive ko ba hindi? Yan, so manonood muna tayo ng guidelines nila para sure na safe tayong lahat. Whale shark watching guidelines. Morning. Before going to the site, life vest is your life jacket is mandatory. Okay? But if you want to go on free diving or snorkeling, you can take off your life vest upon reaching the site. If you want to take off your life vest, you're ineligible in the free diving or snorkeling. Okay? So minimum distance in swimming, 5 meters away from its head and 6 meters away from its tail for your own safety. Okay? And you are not also allowed to swim above the whale shark or below its fin, at least 2 meters away from its dorsal fence for your own safety. And you are not also allowed to swim in front of the whale shark because the eyes of the whale shark is at the side, not on the front. So if you do swim on the front, Okay, let's go. Punta tayo sa may taas. Muna tayo raw. So doon tayo pupunta. So sabi ni ate, 2 to 3 minutes raw makakarating na tayo dun sa may area. Then 30 minutes na interaction dun sa may whale shark. Let's enjoy. Rico. So let's go. Ito na, bumaba na kami ng shore. So dito tayo, let's. Yan, may kasama kami po. But I don't
you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Chilling wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 whale shark encounter. Grabe experience yun. Once in a lifetime. Mabuti lang si Mama Bear na pilit ng bangkero na bumaba. Saya, grabe. Ngayon nakakita ng nasa ilalim na hayop na mas malaki pa sa akin. Saya, saya, saya. Number 3. Ano hal? How's your experience? Ayaw ka pa? Ganda din. Ang saya ng mga whale shark, grabe. Ay, nako. Ay, so tapos na yung aming Bohol trip. So ngayon ay uwi na kami sa aming apartment. Then pupunta na tayo ng airport maya konti. Ay, thank you Bohol. Sobrang saya dito, grabe. Thank you very much. Hello guys, so nakabalik na kami ngayon dito sa may apartment namin at nagpe-prepare na lang kami kasi maya pupunta na kami ng airport. Today is January 17, no? So last day namin dito sa may Bohol. So recap lang natin ang mga tinur namin dito, no? Sobrang saya, grabe, sulit na sulit yung 5 araw namin. Syempre yung first day yun sa may Chocolate Hills yun, medyo palyado yung unang araw namin kasi nga yung Chocolate Hills din namin nakita. Kasi nga, yun nga, foggy siya, pero kahapon nabalikan naman namin, no? So ganon, nagbayad kami ng 2,000 pesos para doon sa pagbalik namin doon sa may Chocolate Hills plus yung entrance fee kasi may entrance fee doon. Pero kapag may tour ka dito guys, no, kasama ni entrance fee doon sa may babayaran mo. Tapos sumunod yung mga pinuntahan namin na 2 island, yung Balikasag Island, syempre nandoon yung mga turtle, syempre snorkeling ng mga fish. Yun, sulit na sulit rin yan, lalong-lalo na guys yung Virgin Island, no? Talagang Virgin Island, ibig sabihin walang mga tao doon. Meron lang doon isang bahay, siguro sila may-ari nung pinaka Virgin Island, yung kalahati siguro noon. Tapos next, yung pinuntahan natin ay yung iba-iba, no? Yung mga butterfly farm at syempre yung python. Yun, nakakatawa yung python, no? Kasi first time namin nakakita ng sobrang daming sawa, napakalat-kalat lang doon sa may labas, no? Paggapang-gapang lang sila doon. So yun, yung anak ko tuwan-tuwa doon. Ano pa ba yung mga pinuntahan natin dito? Yung bee farm, hindi namin masyado na-appreciate kagabi kasi akala namin meron siyang bee, yung nakasuot ka ng net na parang gear, tapos mag-iikot-ikot ka sa may garden, no? So hindi pala siya ganon, baka ganon rin kasi ina-expect nyo, so hindi siya ganon. Tapos guys, so yung isa naming side tour, yung pumunta kami doon sa may mga kamag-anak ng wife ko, doon sa may Gindulman. So yung Kabagtian Hills yata ang tawag nila doon, grabe. Yun siguro ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ng pinuntahan namin dito, no? Kasi grabe yung site na yun, no? First time kong ulit makakita ng gano'n, no? Kasi usually sa Palawan, puro sila mga rock formation. Sa may Batangas naman is mga beach. Sa Bantay Island sa may Cebu, so puro beach rin sila, no? So first time yung gano'n, nakakita ko ng gano'ng klase ng hills na para kang nasa ibang bansa talaga. Tapos yun nga, sobrang dami pa namin pinuntahan.
And then yung last, yung kanina, yung pinuntahan namin is yung mga whale shark diving. So hindi siya kasama guys sa itinerary namin, no? So extra lang siya. So pag nagpunta ka dito guys, no, magbaon ka ng maraming pera kasi marami pa silang may aalok o may offer sa atin na hindi kasama doon sa may itinerary natin. No? Kung gusto lang naman natin sila idagdag, mas maganda. Pero guys, nandito ka na lang rin naman, no? Sulitin mo na, lahatin mo na. Kunin mo na lahat ng mga pwedeng puntahan dito. And maraming salamat nga rin po pala sa nag-tour sa amin dito, no? So Bohol Premium Tours and Services. So hanapin mo lang sila sa FB, ito yung page sila. Yan, so maglalagay na ako ng link dyan sa may description section kung saan mo sila makakontakt. So sobrang bait talaga nila, lalong-lalo na yung owner ng mismong company na to, no? So sobrang wala kami naging hassle dito sa may Bohol, no? So lahat ng tao mababait, pati yung mga tour guide mababait, walang masungit. Siguro isa lang yung masungit, yung nag-ano ng parking doon, which is kasi bawal nga naman mag-park doon, no? Yung tricycle medyo nagtagal doon ng konti, so nagtalo sila. Parang gano'n, no? Pero hindi naman gano'n katindi. Pero bukod doon, wala namang naging problema. So yun guys, no, thank you ulit sa Bohol Premium Tours and Services sa pagtutour sa amin dito, no. So kasi nagpunta kami dito, ang nabili lang namin nung una is syempre yung eroplano lang. Yon, yung travel sa eroplano, no. Pagdating namin dito, hindi namin alam kung ano gagawin namin. So nag-search muna ako sa FB kung ano yung pwedeng puntahan dito, no. So nakita ko nga sila. So piniem ko lang sila. At yun, legit na legit talaga sila guys, no. Walang halong chemical, sabi nga nila, no. So legit na legit talaga. Bohol Premium Tours and Services, no. So PM mo lang sila sa kanilang page. At syempre, lastly, yung aming tinuluyan dito sa may Bohol na sobrang bait at binigyan kami ng malaking discount. Lahat ng hiningi namin nandito, no. So humingi kami ng bed, 2 bed yung binigay, tapos maraming unan, hot water, etc. No, lahat provided nila. Wala kami naging problema. So ang rate dito nga pala nung apartment na tinuluyan namin is 7,000, good for 5 person. Yung anak ko, parang free lang naman siya, no? So 6 person. So ganun siya. Sobrang mura niya lang, no? Imbis na tumuloy kayo sa isang hotel na hiwalay-hiwalay kayo. Ang rate kasi doon is parang 2,500 to 4,500 per day. Eh kung 5 araw kami, so abutin kami ng almost 20,000. So mas maganda guys, mag-upa na lang kayo ng isang apartment. Kasi sa apartment guys, pwede kayo magluto, no? So makakatipid-tipid kayo ng konti doon sa mga lutuin nyo, sa mga kainin nyo. So ito guys, yung kanilang pangalan, Shamarelia Homes, Danao, Panglao, Bohol. So maglalagay na lang rin ako ng link or contact number dyan sa mailalim ng video na to, no? Para alam nyo kung saan nyo sila kukontakin. So yan, so very nice yung kanilang accommodation. Ganda. So ang travel dito is 5 minutes lang from the airport. Very nice. So doon natatapos ang ating Bohol tour, no? So punta namin ng airport para makauwi na kami back to the printing shop. Yan, so hello guys, so nandito na kami sa loob ng airport. So naka-check-in na kami, then mag-flight na lang. So doon tayo sa may gate 6. So may konting delay kaya meron silang pa-concert. So guys, dito na kami sa may boarding. So papunta na kami sa may aeroplano. So we're going back home na sa wakas after 5 days. Thank you sa lahat ng nanood. Bye bye.